Amen. Are you blessed? Are you excited? Amen. Hallelujah. Tunay nga na ang araw ng ating pagtitipon lagi ay isang pagpapala sa bawat isa. Di ba? Sapagkat sa ating pong pagtitipon ay lalo tayo napapalakas. Amen? At lalong tumataas yung antas ng ating pong pananampalataya sapagkat nakakarinig tayo ng salita, mga testimonya, mga praise report sa bawat isa sa atin. Di ba? At kung makarinig man tayo ng mga sitwasyon na hindi maganda sa ibang buhay ng ating mga kapatid, alam natin na andyan lagi ang katagumpayan sa bandang huli. Di ba? Sapagkat meron tayong Diyos na katulad ng ating Panginoon na nagbibigay ng pagpapala. Hello. Oh. Promoted na ako. Amen. Ang paselan yung ating Hello. Amen. So, saan tayo? Amen. So, praise God. As you all know, siguro, karamihan sa inyo, alam ninyo na kami po ay kababalik lamang kagabi, galing ng Singapore. Amen. Yeah. At nakagabi. At medyo konti ang tulog. But praise the Lord. Refresh po tayo lahat. Hallelujah. Well, second time na kami napunta doon, but this time, kasi last time, buong pamilya kami. But this time, kami lang ni Pastor Agape, but si Pastor Agape hindi namin nakakasama dahil ng trabaho. So, ang ganda ng banding namin ni Tita Ko. Amen. Hallelujah. Lahat, bawat minuto, magkasama kami. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, really enjoyed it. Natutulog kami mag-MRT. But aside from that, it's so, sabi niya, wala pong time na nasayang. Amen. Sama tayo dali ng Panginoon. Amen. Yes, thank you, Lord. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isang bagay na very important po sa atin lang. Alam po natin na lahat ng pinag-uusapan natin ito ay very important. Amen? At yung mga topic po natin na papag-usapan ay actually kahit anong topic ay
sentro natin ang Panginoon. Kasi alam natin na kapag ang sermon ay hindi po natutukoy ang Panginoon, hindi po yun preaching. Yun po ay isang lecture lang. Amen? At alam natin na ang sentro ng Biblia ay si Lord Jesus. Amen. So, ang sentro ng buhay din natin ay si Lord. Amen. So, yung pag-uusapan po natin ngayon is about that kind of topic. Pwede natin sabihin na living in response to the Father. Sa ating pong pamumuhay, alam natin na si Lord ang nagmamagabay sa atin. Pero at the same time, ay alam natin na ang ating pong Panginoong Yesus na siya nananahan sa atin ay still responds to what the Father is doing. Amen. And so, if we abide in Jesus, then we continue to respond according to the will, according to the work that the Father is doing. So, yun po yung ating pong pag-uusapan na bibigyan natin ng focus sa ating pong pag-uusapan. Let's open our Bible sa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, verses 1 to 6. Sabi po dito, now it came to pass, when Jesus finished commanding his 12 disciples, that he departed from there to teach and preach in their cities. And when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said to him, are you the coming one, or do we look for another? We know what, alam po natin implication po nito, di ba ba? Na although nakikita niya, nalalaman niya, kahit na siya ay nasa prison na, na dumarating sa kanya balita kung ano nangyayari sa labas. Di ba? At binabalita sa kanya yung mga ginagawa ng ating Panginoon, yung mga miracles na ginagawa, di ba? Pero nagkaroon pa rin siya ng pagdududa. Kung kaya't pinadala niya ang kanyang mga disipulo para tanungin si Lord. Amen? At ano po yung respond ni Lord Jesus Christ? Sabi po, verse 4, Jesus answered and said to them, go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And then in verse 6, very important verse. And blessed is he who is not offended because of me. Si Lord, hindi na siya kailangan mag-explain. At hindi niya sinagot na, oh, ako yun. Because you know, anyone could claim. Right? Anyone could claim that he is. Or she is. Or whoever it is, right? You can just post, you can just present yourself and I am. And then, but Jesus said a very important answer that silenced John the Baptist and his. At ano po yung sabi po niya? Go tell John. Okay? Go tell John. Sabihin niyo sa kanya, ikwento niyo. Sabi gano'n. The things which you hear and see. So sabi nito, the blind see. So miracles po yun, di ba? And the lame walk. The lepers are cleansed. And the deaf hear.
the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Actually, ito po yung mga sign na sinasabi ni John. Kaya binalik lang niya. Because John the Baptist, alam po niya yung mga scriptures na ito. Di ba? Kaya pinaalala lang niya. So, sabihin niyo kay John at kung ano yung mga nakita niyo, naobserbahan niyo, narinig niyo. Sabi gano'n, ang mga bulag ay nakakita, ang mga lumpo ay nakakalakad, ang mga kitongin ay napalinis, at ang mga patay ay nabuhay muli. At ang magandang balita ng kaligtasan ay naibabahagi sa mga mahihirap. Because this is, alam natin that this is ito yung purpose ng Messiah. Amen. So, praise God. But then, the verse 6 says, and blessed, sabi dito, and blessed is he who is not offended because of me. Ano po ba yung offense? Why? Analysis ba nilo dito sa kay John? Dahil nagdaalan niyo po yung offense, pag ikaw ay na-offend, it leads to unbelief. And there's a portion where parang mayroon pong bahagi o bahagyang pagdududa si John the Baptist. Although napapakinggan na niya, okay, kung ano yung nangyayari, and yet, nagduda siya. Kung kaya nagpadala siya ng mga mensahero niya na, ikaw ba yung aming inaantay o maghanap pa kami ng iba? But then, Jesus said about offense. Alam nyo, ang isang offense, ito po yung one of the, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, ay ito yung isa sa mga importanteng bagay na malaman natin at maging bahagi ng ating pamumuhay. Sabihin, we should live a life that is unoffended. Amen. Because offense will lead you to unbelief. Amen. Kasi offense means doubting. Amen? And so, ito po yung lesson na sinabi po ni Lord Jesus. At alam po natin, sabi nga, si John the Baptist, siya ay pinili, hinirang, at alam natin na nasa tiyan pa lang siya, ay it's a prophecy. An angel was sent to Zechariah and to the family na makakanak sila, even beyond the childbearing age, di ba? So alam natin na importante, pinili at talagang ipinanganak si John because of the miracle that God has given. Amen. And yet, nag-fail pa rin siya in a way. Kasi nag-doubt siya kay Lord Jesus Christ. So, importante po na pwede siguro kasi na offend means because he was arrested and put in prison, maybe this is part of the offense. Di ba? Baka masama ang loob. At na-cloud yung kanyang palingin at kanyang pag-intindi sa mga events na nangyayari sa labas. So, mga kapatid, anuman ang masama ang nangyayari sa atin, it's very important that hindi po tayo offended. Ano po yung bang ibig sabihin? Guilty po tayo lahat dito. Wala pong libre sa atin dito. Amen. Kaya kailangan talaga natin i-practice, di ba? Di ba, pag kami nagkasakit o pag kami nawala ng mahal sa buhay, kahit na grabe yung pananampalataya mo na, medyo hihinto ka, Lord.
Magtatanong ka ba kay Lord? Di ko ba? As if God forgot about you? As if God nawala ng bisa yung kapangyarihan niya? Or God has favored somebody else? So yung mga pagka nagkaroon ka ng daw kasi aandar na yung pag-iisip mo. At pagka pinokos mo doon sa mga isinisip ng kalaban, ang iyong pananampalataya ay bababa. Amen? At magagapi ka ng kalaban. But ang maganda dito, ang ating pong Panginoon ay full of grace and mercy. Amen. Hindi po siya nagkukulang. Na kahit na gano'n ka pa rin, gano'n ka, ay andyan pa rin, sasaluhin ka niya. Magpapadala ng mga mensahero para ikaw ay i-lift up, para ikaw ay encourage, amen? At para ikaw ay bigyan ng linaw sa mga naka-cloud na kaisipan mo. Amen. Ganun po ka maawain ang Diyos natin. Merciful. Kahit na po tayo nagkakasala, alam ni Lord yung ating po kakayanan, kaya to the rescue po lagi siya. Kaya nga dapat na tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Akala natin yung ating pag-question parang karapatan mo. Minsan alam nyo, ganun po yun, di ba? Especially nowadays, na pamumuhay ng mga proponents ng mamuhay sa ang tawag dito, yung rights, ano ba yun? Human rights, yes, human rights. Ibig sabihin, meron pong mga ganong mga ang tawag dito, mga nagsusulong ng ganong mga kwan na kailangan respetuhin natin ang human rights. But sometimes, yes, meron po tayong mga karapatan, basic po na mga rights. Amen? But between us and God, ang right lang po natin ay sumunod sa Kanya. Amen. Amen. Kasi sagot tayo sa lahat ng bagay. Yun po ang maganda doon eh. Hindi yung minsan ang gobyerno natin pasusunodin ka. Pag may nangyari sa loob, iiwanan ka. Di ba? Especially nung COVID. Pipersahin ka magpa-tool. Pagka nakasakit ka, bahala ka. Di ba? Ganun po yun. Pero ang Diyos, pag may pinagawa sa'yo, pag ikaw ay sumunod, ano man ang nadaanan mo, ano man ang mangyayari sa'yo, sagot ka ni Lord. At yun ay kung hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, laging naka-angkla ang iyong pag-asa at pananampalataya sa Diyos natin. Buhay. Amen. So doon mo lang mararanasan yung pagsalot lagi ng Panginoon. Even na ikaw ay nag-fail sa iyong pananampalataya, God is always there. Amen. Sa bandang huli, pag sinabi, Lord, bahala ka na, Lord. Then sa kamo na maramdaman, basta hindi mo na-realize, pagka nakalampas ka na, tsaka mo lang malaman na, paano nangyari yun? Paano mo nakayanan yun? Hindi mo realize, kasi si Lord, sinalukan niya. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Kaya nga, let us be unoffended. Alam niyo, yun po yung aking unang nakita, isang virtue na noong umpisa kong ibuhay po yung mahirap, kinikim-kim po yung sakit sa loob mo. Di ba ba? Kasi ayaw mo ipakita na okay ka eh. Di ba? Kahit minsan nag-iipit ka na. Di ba ba? But then, I always pray, Lord, ayaw ko na ganito. Ayaw ko maging plastic. Pero alam nyo, so umpisa kasi gano'n eh. Pero aminin mo lang na, aminin mo plastic ka.
Totoo po yun. Alam niyo, noong wala talaga, hirap na hirap ako. Kasi sabi, paano kita susundan, Panginoon? Kaya lang, nagingiti yung loob ko. Pagdating ng gabi, masakit ang loob mo. Dahil hindi mo na labas yung samahin ng loob mo. Di ba? Because you don't want to be look at us para bang sensitibo. Di ba? But when I always pray, I begin to realize na naging normal sa akin ko nararamdaman. Kahit na insultuhin ako, hindi ko nararamdaman. I just praise God. It's not my ability. It's a process. Sometimes it's a miracle. Why? Because in the midst of this situation, magtataka ka, bakit? Alam niyo ba yung normal, dapat mag-react ka, di ba? Pag hindi, tapos hindi ka nag-react, parang minsan sinisip ko, Lord, manhid na ba ako? And then the Lord will just remind you, anak, yun yung pinagpipray mo ng matagal sa akin. And so praise the Lord. Amen? So, unoffended means you trust God. Of course, dapat nakabase sa salita ng Panginoon. Yung ating pong response. And so, napaka-importante po na ating pong ma-realize to. Bawat buhay, bawat isa po sa atin dito, mayroon degree. Mayroon yung iba talaga medyo mahirap na ma-offend. Pero pagka-sukdulo naman yung ginagawa na, ito Alam mo kung na-offend ka pagka nanatili sa isip mo, dibdib mo na matagal. Na-offend ka. Pero pagka parang dumaan lang siya, praise God. You are getting there. Pero I'm not saying that of all chances or of all cases, hindi ako na-offend. Sometimes I feel so offended also na matitigilan ka. Alam niyo ba yan? But then, God reminds me, so Lord, I just offer this to you. And then, alam niyo, kung minsan na kailangan, titignan ko pa yung picture niya. I forgive you. Lord Jesus, bless this person. Bless this person mightily para mahipo mo siya, mabago mo siya. Pagka nasabi mo yun with sincerity, ibig sabihin hindi ka na offended. Yan po yung pang-test. Pang-test is when you are freely, talagang genuinely praying and blessing that person. You know why? When that person is blessed, you are more blessed. Amen. Amen. Ibig sabihin, nagagamit ka na ng Panginoon ng daluyan ng pagmamahal, ng kapangyarihan, ng kabutihan, ng awa ng Diyos. Di mo ba? Ibig sabihin, alam mo yung nakakapag-ministro ka na kasi alam niyo yung offense. Pag ikaw ay na-offend, yung blessing titigil. Yes. Nahob yun. Kasi galit ka sa tao eh. Offended ka eh. Sama ng loob mo eh. So hindi ka maka-utter ng blessing. Amen. Hindi mo siya kayang patawarin ng totoo. Minsan nga pag sinabi, di ba, nung mga bata pa tayo, pinagharap kayo dahil nag-away kayo. Wala kayong magagawa, di ba? O sige, bati na. O, shake hands. Papaluin niyo kami namin. Hindi totoo yan.
Tapos, gite! Pero pag nagawa mo yun with sincerity and purity of heart, na walang sama ng loob, ibig sabihin, mamayagpag ka na. You know why? Kasi si Lord, mahal na tayo lahat. Amen. Amen? Wala pong kinikilingan ng Panginoon sa atin. Pero kung ikaw ay ang tawag doon? Nagpaparaya, hindi nagpaparaya na, kasi pwede ka magparaya pero sa malulog mo eh. Nagparaya ka na tunay. Amen? Alam niyo ba na, alam niyo yung blessing? Di ba pagka yung tubo may clock, kahit na itudo mo yung bukasan, patatak pa rin siya. Ganun po yun. Yung offense natin, yan ang bara. Kaya hindi makadalo ang blessing. Hindi makadalo yung trabaho ng Diyos sa taong yun. Kaya tagal-tagal na makakilos ang Diyos sa isang taong nagkaroon ka ng problema, minsan, hindi sila nababago. Why? Hindi mo sila pinapatawad. Every time na maalala mo siya, buti yung sa'yo. O may narinig ka, di ba sa kanya? Yan ang napala mo. Imbis na blessing, curse. O sa sa'yo mo, kahit kailan, di ka po magpo-progress. Pabayaan mo na yun, walang kwentang tao yan. Walang mangyayari dyan. These are curses. Amen. You don't realize na naipon yung blessing, hindi makadaloy. Pati sa blessing mo, hindi makadaloy. Amen? So, mga kapatid, not being offended is so important. Amen. Amen. Di ba lagi natin pinag-usapan din si Lord nasa krus na nga eh. Andiyan sa baba yung mga nagpahirap sa Kanya. Yung mga dumura sa Kanya, yung mga sulipa, yung mga sumuntok, yung mga hamumpas. Pero wala siyang kahit batid or bahid ng galit o sama na loob. Kaya nang tignan sa mata yung mga taong gumawa sa Kanya and still bless them. Kaya sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam kung ano ginagawa. Malawak ang pangunawa ng Diyos. So, sabi nga we have the mind of Christ. So yung pangunawa din natin, ganoon din kalawak kung pinaiirap po natin yung kaisipan ni Kristo sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Lord, renew your mind. Kasi yung mind natin na luma, yun ang humahadlang ng mga bagay na gusto gawin ng Diyos. Amen. Hallelujah. At sa number 2 na lesson is focus on what the Father is doing. Amen. Si Lord Jesus Christ, John 5, chapter 19 yan tayo. Can you open to that scripture? John Then Jesus answered and said to them, Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do, or whatever he does, the Son also does in like manner. So, how can Jesus do what the Father wants to do? Ibig sabihin, nakafocus siya. Nakikita niya yung gustong gawin ng kanyang Ama. Amen. So, Jesus was able to
fulfill, to finish the mission that He has, the mission, is because He abided by His Father. Kaya sabi po ni Lord lagi sa John 14:15, di ba? Abide in me, and I will abide in you. Amen? At sabi po nga sa the Great Commission, Matthew 28, verse 18 to 20. Di ba sabi po doon na all authority has been given to me in heaven and on earth. Disciples. And then sabi po doon, sabi niya, as the Father has sent me, so I send you. Ibig sabihin, no? So, since Jesus sent us, because that's the will of the Father, sabi nga, alam natin na hindi ginagawa ni Lord kung hindi niya nakikita ang ginagawa ng Ama. So lahat yung pong pag-send sa atin, so binigay yung authority, the whole authority sa buong universe, sabi yun, sa bundong ito, ay binigay kay Lord Jesus Christ. Ano po yun? Si Lord Jesus ay may kapangyarihan dito sa lupa at langit. At alam niyo ba na nung pinadala tayo, kinomission po tayo, yung kapangyarihan na yon na ibinigay sa anak ay ibinigay din sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya napakagandang isipin po. You see, the problem is we always underestimate what God has given us. Or we don't really realize the full potential of who we are in Christ. Ibig sabihin, ano po yung potential po natin? Kaya sabi po ni Lord, lahat ay kaya natin gawin in Christ. We can do all things. Sabi, we can do all things through Christ who strengthens us. Hindi lang po yun. Sabi po sa Romans 8, we are more than conquerors. Hallelujah. More than conquerors. Ibig sabihin, mas higit pa sa manggagapi. So, alam natin na, ano ba yung ginagapi natin? Ginagapi natin, sinasubdue po natin ang trabaho at gawain ng diablo. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon. So yun din ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nasa iglesia para gawing ang first layunin po natin ay sirain ang gawain ng diablo. Sa papaanong paraan, kagaya po ng ipinamalas diyan ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nabubuhay pa sa mundong ito, lumalakad pa. Ano po yun? Yung kanyang pagmamahal. At ito ay naranasan, the love of God, the love of Jesus was so experienced by the goodness that He has for us. Lahat po ng goodness, yung kanyang long-suffering, yung kanyang mercy, yung kanyang lahat po ng mga blessings na binibigay sa atin. So, yung healing, everything that we experience is the display of God's love, God's power, God's goodness. And so, since tayo po ay pinadala, dapat na natin na ma-experience din po yun. Kagaya po ng mga disciples. By actually, tawag dito, yung paghahayag, okay? Expressing the love, expressing the power, expressing the goodness of God sa maraming paraan po. That's why we are being equipped. Ano po yun? Equipped, anointed, so that we can do the work that Jesus did. And even more, sabi po ni Lord. And number 3, live life in humility. Amen. Live life in humility. Hallelujah. Alam po nyo, ang pagsunod po ay isang
humble act. Di ba ba? Yung bang may gusto ka, pero dahil ito yung pinapagawa sa'yo, iniwanan mo yung gusto mo at ginagawa mo. Humble. At pag ikaw ay kinorek, ay mananatili pa rin ang pamumuhay mo ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ka na-offend. So, you see, unoffended and being humble is actually linked together. Amen? You can be unoffended when you are humble. Pero pag ikaw ay mayabang, mahirap ka na unoffended. Kahit na mali na bagay, ang laking bagay na sa'yo. Pag ikaw mayabang. Di ba ba? Ganun po yun. Walang ginagawa ng isang tao sa isang tao mayabang. Walang ginagawa ito, nagbihis na maayos. Hindi na kagad eh. Hindi naman lang ganyan eh. Offended na kaagad eh. Di ba ba? Kasi sa yabang. Pagka nalampasan po yung meron siya, galit siya. Yun ang mayabang. Di ba ba? Or pag nalampasan yung kakayanan niya, nainis siya. So, humility is so important. Amen. So that we can live an unoffended life. Amen. Amen? Alam niyo ba na sabi nga title po, a living response to the Father. Marami po sa atin na ang kanilang buhay ay defined sa pagresponde sa gawain ng diablo. Paano po yun? Paano po yun? Kaya nga, makakatugtong yun yung offense, humility. Lagi inobserbahan yung ginagawa ng diablo. At doon sila nag-respond. Alam niyo ba, na ang gawain ng diablo ay deception? At pag ikaw ay nagre-respond sa gawain niya, ikaw ay inaalis sa iyong calling mo. Hindi ka makarespond sa calling mo kapag ikaw ay nagre-respond sa gawain ng diablo. Ibig sabihin, sa calling ng diablo ka, nagre-respond. So do not let your life be defined by the work of the enemy. But always focus your life in what the Lord is doing. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, napaka-importante po yun. You see, example na lang po yung babae po nahuli sa akto ng adultery. Di ba? We all know that story. We heard that many times here in this pulpit. Alam po natin na yung mga tao, ano yung kanilang ginawa? Hinuli yung babae, dinrag siya, pinresinta kay Lord, at para, of course, ang purpose is to tubukan si Lord, i-expose si Lord kung mayroon pang expose sa kanya. Di ba? Gusto siyang hulihin, ibig sabihin, pagka magkamali ng desisyon. So these people are responding to what their enemy is doing. But Jesus is responding to what the Father wants to expose, wants to do. That is to grant mercy and love to this woman. Di ba ba? Yung forgiveness, yung mercy niya sa babae. See, ang buhay po natin dapat naka-gear towards kung ano yung gustong gawin ng Diyos. Pabayaan niyo po yung, I'm not saying na po, ignore po yung ginagawa ng diablo. Pero what I'm saying is, ano ba ang gustong gawin ng Panginoon? Alam natin na pag may nakita ka, napansin ka, pag pray mo, pag may napansin ka na nangyayari hindi maganda,
ang tanong agad is, Lord, ano kung dapat kong gawin ito? Huwag kang magre-respond doon sa nakikita mo on your own. Or else, magkakabi ka ng kalaban. Magkakamali ka. Di ba? Magre-react ka by your flesh because it is not coming from God. But when you ask God, God will give you the correct response to every situation. Alam niyo, pag ikaw ay laging may connection kay Lord, sometimes you don't even have to ask. You will know what to do according to the words in the Bible, according to the living Word of God. Amen? So, ito po yung mga importante po natin dapat malaman. So, we know that Jesus came to reveal the Father. So, we know that before He left to heaven, He said to His disciples, as the Father has sent me, so I sent you. Di ba ba? Kaya, praise God na malinaw po ang instruction po sa atin. Jesus molded for us a prayer that not for Him, but because He did not sin. Alam natin po yung prayer na to, yung Lord's Prayer, di ba? And the very important thing is yung word, yung praise po doon na Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang prayer po natin is knowing the will and praying it to come. So yung kingdom po ni Lord ay sa heavenly, di ba? Ang prayer po natin, i-focus natin prayer is actually to that kingdom, the heavenly kingdom, to become a reality here on earth. That's our duty as Christians. And of course, as we pray, we obey what God will tell us to do. Para sa ganon, ay ma-realize po ng tao na may Diyos na katulad niya. Kasi paano bang ma-realize ng tao kung ma-experience po nila? At sa paanong paraan ma-experience ng tao sa mundong ito, ng mga tao sa mundong ito, ang kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan po ng church. Saan ba pwedeng kumilos ang church na ipadama ang pagmamahal niya? Kundi sa iglesia. Di ba ba? Huwag niyo po asahan yung San Miguel Corporation. Okay? Kasi sila tutubuan ka lang. Business ka lang sa kanila. Di ba ba? Pero si Lord, kayo ang business niya. Para ikaw ay pasayahin. Para ikaw ay payamanin. Para ikaw ay palusugin. Para ikaw ay, ano pa? Ma-deliver sa anumang gawa ng kalaban sa buhay niyo. So that is His work. Amen? Sa church. Sa pamamagitan po ng church, yung ibig sabihin. So, lahat po ng mga bagay na pinag-usapan po natin, alam po natin na, of course, every time you come, you hear the Word of God. And hearing it, sabi nga faith comes by hearing. But hearing the Word of God. Hindi yung hearing, tapos yung mga TikTok or whatever, di ba? Mga ang tawag doon? Reel. Minsan, mas marami kayo alam doon kaysa Biblia eh. Pagka nagkukwentuhan kayo, yung mga napapanood nyo sa mga short reels. Pero hindi yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, mas maraming panahon kayo doon kaysa pagbabasa ng Biblia. That exposes us. Amen. Mga kapatid, paano po natin ipamumuhay ang salita ng Diyos kung hindi po natin alam paano yung salita ng Diyos? How can we live out something that we don't have?
Or we don't know. Although we have it, but you don't know. So, studying, alam niyo ba na yung katotohanan nasa atin na sabi niya, si Lord Jesus Christ is the Word of God. So, in reality, ang katotohanan po, spiritually, we have the whole Bible in our lives already. But the problem is, yung alam po natin sa ating pong yung consciousness ay po konti. Kaya paano mo may pumumuhay ang bagay na hindi mo alam? How can you live out something that you do not know? You see, marami pong minsan nangyayari na lang sa pamamagitan ng pagka naka-experience ka na hindi maganda, doon ka na lang matututo. Ah, mali pala yun. So, huwag natin pong gawin ganun lagi. Maganda rin yun, di ba? Natuto ka sa mga na-experience mo. But, hindi mo mas maganda na matuto ka sa banal na espiritu ang ipapaliwanag sa iyo habang binabasa mo ang salita ng Diyos. Amen. So that when the time comes, alam mo na ito. So, unless yung experience mo na hindi maganda, kasi nalalaman mo na yung katotohanan. So, huwag po tayo umasang malaman ng katotohanan sa pamamagitan ng masamang nangyayari sa atin. Gusto niyo ba yun? No. Pero hindi po maalis yun. Totoo nga, may maraming natututunan sa mga experience po natin. Pero huwag lang tayo umasa doon at doon lang tayo matuto. Huwag po natin antayin na ay sayang, naputulan ka ng kamay na. You know, I mean, figuratively. Di ba? Kasi, ibis na naiwasan mo yun, hindi ka nag-aral. So what I'm saying here is, yung po mga ating pong importante po nating pinag-uusapan dito is about yung mga relationship sa atin sa Panginoon. Always yung ating pong relationship based yung pong ating mga points na pinag-aaralan can only be gained if our relationship with the Lord becomes deeper and more intimate. Amen. At hindi lang po yun. Number 4 is always encourage yourself. Huwag po, alam niyo, maraming Christians umaasa sa iba para ma-encourage sila. Pero kadalasan, mag-isa ka. So, dapat matuto po tayo ma-encourage. Matuto tayo ma-encourage ng ating sarili. Amen? Kung ikaw ay nag-iisa, di ba? Especially kayo po. Sa household na tinitira po ninyo. Ikaw, nag-iisa ka lang. Especially kung baka unbelievers ang mga kasama mo sa bahay. Eh, sino mag-encourage sa'yo? Let us gayan po natin yung mga example po sa Bible. One example is David. Si David, kung siya ay hindi marunong mag-encourage sa kanyang sarili, ay hindi siya naging hari. Pero alam niyo, nung kamuntik na siyang patayin ng mga tauhan niya, pumunta siya sa lugar, umiyak siya sa Panginoon, nagpuri siya, nagpasalamat siya, at in-encourage siya kanyang sarili sa salita ng Diyos. And by the Word of God. You see, yung salita, the mere fact na siya mismo yung nagsabi, yung i-download ni Lord sa kanya, yung Psalms 23. Yun po yung mga experience po niya. Though I walk to the... So, yung kanyang experience po, mamula na siya in-anoint. Kahit nung siya hindi pa in-anoint na king. Kasi, pastor siya.
ng kanilang flocks, di ba? Yung hayop ng kanilang pamilya. At sabi niya, marami siyang experience na minsan kakainin ng leon, lion or bear. Yung mga tupa na inalagaan niya, sabi niya, mismong bear, yung kanyang bear hands na ginagamit niya para kunin po yung tupa ng bibig ng leon. Di mo ba? So, noong pumanti, marami siyang experience. So, alam niya na siya ay pinaboran ng Diyos. Yung tapang niya, and we know that because he knows the Word of God. Ibig sabihin, yung Word of God is yung first 5 books, tsaka yung mga ibang prophets, di ba? And he encouraged himself. At nung nahimasmasan siya, pinatawag niya yung one of the priests or prophet that time. And they inquired. Pinakuha niya yung ipod, yung sinusot ng bago humarap sa Diyos at mag-inquire. Di ba? And then he inquired, and the Lord says, pursue them, and I will return. I will, ibig sabihin, mababawi mo lahat ng mga nawala sa'yo. You see, kung hindi niya nikaral sa sarili niya, hindi niya marinig ang Diyos. Amen? See, pag nikaral yung sarili mo, marinig mo ang Diyos. So, hindi nikaral na mag-disco ka. Hindi, ang ginawa niya mag-encourage sa pangako ng Diyos. Sa pangako ng Diyos. Kasi alam mo, kung kilala mo ang Diyos mo, may pangako sa'yo, magpapalakas sa loob mo yun. Di ba? Hindi bali. Sa atin nga, pag nagpangako ang mahal natin sa buhay, mga magulang, or kapatid, or kabiyak, di ba? Meron kang pinaghahawakan eh. Although alam natin na ang pangako ng tayo minsan napapako. Pero andun pa rin yun. How much more pa ang ating Diyos na kahit kailan hindi napapako ang kanyang pangako. At kaya po niyang tuparin ng kahit anong pangako mayroon siya. Amen. He's more than able to fulfill His promises. Hallelujah. Hindi lang po yun. He is more than willing to fulfill His promise. So willing, ang ganda po, willing siya at capable siya. Amen? Hindi niya dinideny yung kanyang pangako. Minsan ang tao, biglang nakakalimot eh. Kailan ko ba sinabi sa'yo? Totoo, sinabi ko ba sa'yo? Nabangor mo rin. Bakit pa niyang alala? Mga kapatid. See? So, ano po yung bottom line ng pinag-usapan natin? Ganun pa rin, Word of God. Salita ng Diyos. Lagi po tayong dapat lalo natin kapiling. Alam niyo yung kapiling? Ang kapiling kasi means may reaction eh. Di ba? Kapag kapiling mo ang asawa mo, buhay kayong dalawa, nag-uusap kayo. Amen? Hindi kayo strange. Strange yung bang nabubuhay, tumitira sa tahanan, pero magkahiwalay ng kwarto, magkahiwalay ng plato, magkahiwalay ng banga, magkahiwalay ng bulsa. Hindi. Pag sinabing kapiling, ibig sabihin kaniig. Kasangga. Tutulungan kayo. Di ba? Ganun po yung ating dapat attitude sa Word of God. Dapat kapiling natin ang Word of God. Amen. Pag kapiling mo, tutubo ang pananampalataya mo at pagtitiwala mo. Amen. Hallelujah. Are we good? Amen. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah. Once again, Lord, we are so thankful na ang iyong salita ay patuloy na nagpapaalala sa amin kung sino ka sa amin, Panginoon. At
Salamat, Lord, na lalo mong pinapatibay, Lord, ang aming pong relationship sa iyo. Kaya, Lord, ating pong dalangin na hindi pong, Lord, lalong patibayin, Panginoon, ang aming pong pananampalataya sa iyo, ang aming buhay na meron kami sa iyo. Lord, maraming salamat sa iyong salita at sa iyong pagpapala lagi, Panginoon, na sa tuwing panahon na kami nangangailangan, ikaw ay lagi nandiyan sa amin. So we give you thanks and praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Pastor. Once again, we are reminded not to be offended. Amen.